Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ano naman ang epekto nito sa kaso ni Sara kay Madriaga? Ay di ba magsisimula na kasi ang impeachment trial. Magsisimula na ang impeachment hearing. Ito na yung ito na yung hearing proper sa March 25. Ngayon, ang isa diyan sa ipipresent, pwedeng hindi pa sa March 25, sa April 14 at talagang presentation na yan, si Madriaga, April 14. Ngayon, sinisiraan ng kampo ni Sara si Madriaga. Una, pinapalabas nila na si Madriaga ay involved sa kidnapping. Yan yung kidnapper daw si Madriaga, kaya ito nakakulong. Ang depensa naman ni Madriaga diyan, siya ay nakakulong, kinasuhan siya ng kidnapping, ang nagmaniobra ng kaso niya na yan, ang may gawa ng kaso niya na yan, si Harry Roque. At ginawa niya ni Harry Roque dahil nga kinasuhan nila si Harry Roque ng land grabbing. So, papatunayan ngayon nila Madriaga kasi sisirain ni Sara Duterte. Sisirain nila Sara Duterte at ng mga abogado niya ang kredibilidad ni Madriaga. Ang depensa naman ni Madriaga, ang kidnapping for ransom na yan kung saan nakakulong ako, gawa-gawa lang yan. Yan yung sinasabi ni Madriaga. Gawa-gawa yan ni Roque. So ano ang patunay diyan? Nagawa-gawa lang yan ni Roque. Papalabasin na ngayon yung investigasyon ng NBI. Kasi itong NBI, iimbestigahan kaagad yan. Pag inimbestigahan yan ng NBI, lalabas diyan kung ano talagang totoo. Totoo ba na si Madriaga ay tumulong sa mga magsasaka? Totoo ba na siya ay kinasuhan dahil ginantihan siya ni Roque? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya may relasyon itong nangyaring ito sa NBI, importante ito kay Madriaga, papabor ito sa kanya eh. Kasi makaka-counter nito yung paninira nila Sara kay Madriaga. Dinidestroy nila yung kredibilidad ni Madriaga eh. Yung issue ng pagiging kidnapper daw eh. Ang pang-counter ni Madriaga doon, gawa-gawa lang yan sa akin ni Roque. At dahil yung kaso na yan ng kidnap for ransom, related yan sa kinaso rin nila kay Roque, nag-land grabbing. Yan yung mayroon bang preba? Totoo ba talaga na may land grabbing si Roque? Yun na, yung kaso na ngayon sa NBI. Kaya malaki ang magiging tulong nito, mga kabunyog, malaki ang magiging tulong nitong NBI na ito, na investigation, sa kaso ni Roque ng land grabbing. Papalakasin nito yung argumento ni Madriaga na ang kidnap for ransom case niya ay dahil kay Roque. Gawa-gawa ito ni Roque. Sila Sara naman, yun ang magiging mayor na issue kay Madriaga, yung kredibilidad niya, yung integridad niya. Ano ang integridad mo na mag-claim ng kung ano laban kay Sara, gayong ikaw ay may kasong kidnapping? Ito na yan, mga kabunyog. Kaya makakatulong itong kaso kay Roque ngayon sa NBI sa case ni Madriaga. Kahit papalakasin ito yung argumento ni Madriaga na totoo, nakakulong siya sa kidnap for ransom, pero trump up charges yan. Gawa-gawa yan ni Roque dahil may kinasuhan nila si Roque ng land grabbing. Kaya yung gagawin nila Sara na sisirain yung ni Madriaga, mapapahina nito yan kasi totoo pala na may land grabbing na ginawa si Roque sa Bataan. Ngayon, actually, ang galit ni Madriaga kay Sara tungkol din dyan sa issue na yan sa land grabbing. Bakit tungkol yan dyan? Matagal na tumulong si Madriaga kay Sara sa kampanya. Matagal. Nakita naman natin yung mga ebidensya niyan. Nagsakripisyo talaga ng todo si Madriaga sa kampanya ni Sara. Tapos nung nanalo si Sara 2022, nagkaproblema si Madriaga kay Roque kasi nga tinulungan ni Madriaga yung mga magsasaka. Nagalit si Roque kay Madriaga, kinasuhan siya ng kidnap for ransom. Humingi siya ng tulong, sabi ni Madriaga, humingi siya ng tulong kay Sara. Kasi kung tutulungan siya ni Sara, kausapin si Roque na i-atras yung kaso sa kanya, madali lang yun. Kumbaga tao siya ni Sara, si Roque, tao rin naman ng mga Duterte. Kung nakialam si Sara sa kaso nila, mawawala na yung mawawala na yung problema niya. Kumbaga, si Sara sana yung susi. Kung kinausap lang si Harry Roque na parang sasabihin lang naman ni Sara kay Roque,
Attorney Roque, wag mo na yan kasi malaki rin naman na itulong sa akin yan ni Ram o ni Sir Ram, di ba? Yun sana yung ine-expect ni Madriaga, natutulungan siya ni Sara. Hindi eh. Sabi ni Ramil Madriaga, parang wala man lang daw siyang naitulong kay Sara, hindi man lang daw pinahalagahan. Humingi daw siya ng tulong kay Sara na arigluhin siya kay Roque, hindi. At si Roque naman, lalo nang naging mayabang. Lalo nang naging mayabang kasi hindi naman nakialam si Sara sa problema niya eh. Doon sumama ang loob ni Madriaga kay Sara. Kaya yung mga linabas niyang yung mga linabas niya sa sinumpaang salaysay niya, ibinunyag na lahat ni Madriaga yung nalalaman niya tungkol kay Sara, kay Duterte, dahil yan sa sama ng loob niya. Yun ang motibo niya eh. Naghinanakit siya kay Sara kasi grabe yung sakripisyo niya nung panahon ng eleksyon. Pero nang humingi siya ng tulong, simple lang naman yung tulong niyang hinihingi, kausapin lang si Roque, hindi siya pinagbigyan. Kumbaga pinagpalit siya kay Roque. Si Roque naman, siya, lalong yumabang kasi hindi nakialam si Sara eh. Diyan nagtanim ng galit si Madriaga kay Sara. Wala palang si Sara. Hindi pala maaasahan sa ganung sitwasyon na may problema siya. Anyway, pareho naman sana sila tao ng mga Duterte. Siya, saka si Roque, kung nakialaman niya si Sara, hindi siya makukulong. Yan yung dito, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, sigurado mayroon na namang sagot dito si Roque. Magagalit na naman yan kay Matibag. Kasi iimbestigahan talaga ito ni Matibag eh. Kahit ang kampo ni Sara, sigurado tayo, maglalabas na naman yan ng statement laban kay Matibag. Matindi nga ang mga ginagawang kwento nitong kampo ni Sara eh. Napanood ko yung interview kay Torny Panelo, yung anak ni Sal Panelo. Paulo yata ang pangalan ng anak ni Panelo eh. Yun ang humahawak ng kaso ni Sara dito kay Madriaga, yung perjury case. Sabi ni, imagine niyo, sabi ni Panelo, crush daw ni Madriaga si Sara. Sabi daw ni Attorney Ray Kilala, si Attorney Ray Kilala, yan yung sinasabi ni Sara na hindi niya kilala si Madriaga, ang nakakakilala kay Madriaga ay si Attorney Ray Kilala. Sabi ni Attorney Ray Kilala, siya daw ang nakakakilala kay Madriaga. At siya daw ang founder ng isip, hindi daw si Madriaga. Sabi yan ni Attorney Ray Kilala. At kaya daw tumulong ito si Madriaga sa kampanya ni Sara. Crush daw ni Madriaga si Sara. Sabi nung Attorney Ray Kilala. Anyway, kung ano-ano nang ginagawang kwento, anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yan yung development, yung pagsampa ng kaso, reklamo ng mga magsasaka, 70 na magsasaka galing Bataan kay Harry Roque. Magandang araw, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.